What's up guys? Ngayon ay mag-aayos tayo ng radiator pan ng Sniper 155. Bigla na lang kasing hindi umiikot. Napansin ko kahit ang init na niya, hindi umiikot yung radiator pan niya. Tapos nagkaroon na rin ng overheat indicator sa panel niya. Tsaka pagtingin ko dun sa reserve ng coolant niya, paubos na rin. Buti na lang at naagapan natin. At ito nga binuksan ko na. Disclaimer lang po muna. Hindi po ako expert sa paggagawa ng ganito. Bali sariling kulikot lang talaga to. Bali ang nagagawa ko kasi dati yung mga carb type lang, mga motor na carb type. Ito kasi medyo nagalangan pa ako at FI na kasi to. At kung pinayos naman natin to sa mga shop, for sure napakalaki ng gastos. Siguro palit radiator pa na ito sa iba, kung kasi yung ibang mekaniko hindi naman sila nagre-repair ng ganito eh. Hindi naman lahat ng mekaniko marunong mag-repair ng ganito. Kaya sinubukan ko na lang na ako tingtingin kasi sarili naman natin to eh. Wala naman magbabawal sa atin ito. Tsaka ang kagandahan syempre may natututunan tayo katulad nito. Bali, bago ko kasi to baklasin, pinacheck ko na to sa kasa. Ang sabi ng sa kasa na mekaniko, palitan na raw ng bagong pan kasi hindi na nga daw naandar. Wala pang budget noon. Kaya mas minabuti ko na umuwi muna at tingnan kung may magagawa pa ako. At ito nga, binuksan ko na. Pagkabukas natin ng pan, ito yung makikita natin. Yung part na yan na may bilog, puro ago yan. Pagbukas nyo makikita nyo. Kailangan natin yan na lihahin. Kasi pag hindi natin iliha yan, ganun pa rin. Yun kasi yung agyo na yun, yun yung nagpapawala nung connection nyo dyan sa may carbon na yan. Yung dalawang carbon dyan sa kabila. Mamaya ipapakita ko kung ano yan. Bali yan yan. Yung dalawang carbon na yan. Kaya pag natakpan na yan, hindi na nagko-connect yung carbon na yun dyan sa tanso. Kaya kailangan talaga nating linisin. At yan mga boss, nililiha ko na hindi lang masyadong kita sa video. Hindi na rin napapansin ng nagkakamera eh. Ayan. Kailangan malinis talaga yan. Para hindi tayo pa balik-balik ng gawa. Diyan nga pala sa isa, ang ginawa ko dyan inalugan ko ng gasolina. Kasi kung ang gagamitin lang natin panlinis dyan ay tubig, hindi mawawala yung mga nakadikit sa paligid niya dyan sa may nakanloob. Pag gasolina kasi, talagang kahit yung mga, kung may mga langis-langis man dyan, matataggal din. Tsaka kailangan natin kuskusin talaga yan, yung pinakang bunganga niya. Ingatan nyo lang din mga boss yung carbon nyo na yan na dalawa. Kasi baka lumabas mahirap ibalik ulit. Nandiyan kumuha na ako ng gasolina na panlinis dun sa loob ng carbon niya. I-check nyo din pala mga boss yung carbon nyo dyan, kung may nakaultaw pa ba o wala na. Kasi kung wala na, kahit anong bukas nyo, kahit anong linis nyo dyan, kung pudpud na yung carbon niyan, palitan na yan. Ito nga pala yun mga boss. Pag napansin nyo na pudpud na yan, na wala nang nakaultaw dyan, palitan na rin yan. Kahit anong ayos nyo dyan, kahit anong kuskus nyo dyan, hindi na talaga aandar yan. Pero kung sakali man na pudpud na yun, mura lang naman yun. Kesa bumili kayo ng isang buong radiator pan, mas okay na i-check nyo muna kung okay pa, kung may magagawa pa. Kasi hindi rin biro yung 1,000 radiator pan eh. Yung 1,000 nga na yun sa Shopee lang yun. Paano pa kung yung original sa kasa ka order, diba? Ayan, pagkatapos ko hugasan, inalugan ko yan. Kumuha naman ako ng blower para matuyo yung loob niya. Kailangan nga pala na talagang naalog natin yung pinakang loob kasi marami talaga doon nakaimbak na yung pinagpudpura ng carbon niya. Ayan. Kumuha lang ako ng blower para mas madaling matuyo. Kung wala naman kayong magamit na blower, mas okay na siguraduhin muna natin tuyo yung pinakang loob para hindi pa ulit-ulit yung baklas natin.
At ito mga boss, malinis na ulit. Pwede na ulit natin ikabit. Ito yung isa yung nilihan natin. Ayan, okay na. Tsaka yung isa na yun yung inalugan natin ng gasolina. At dito nga pala sa pagkakabit, kailangan natin ng panungkit dun sa carbon. Kasi pag hindi natin ipinasok isinungkit yung carbon papasok, pag wala tayong pang sungkit doon, mahihirapan tayo pagpasok katulad niya. Diyan gumawa lang ako nung zip tie na ganyan, kilo. Yan yung pinansungkit ko para pumasok yung carbon at maipasok din natin yung mga pinakang plato na yan na may mga tanso. Yan, medyo nahirapan din ako sa part na yan. Kasi yung zip tie kumakalas, tas yung carbon umuultaw. Kaya hindi ko maipasok yung plato na yan dyan sa loob. Nakailang take din ako niyan bago naipasok. Hindi ko na nga pala igakat para may idea din kayo kung paano maipasok yan kasi medyo mahirap nga talaga. Panoorin nyo na lang. At ito mga boss, na ipasok na natin. Susunod naman natin yung magneto niya na nasa ibabaw. Siya nga pala may maliit na spacer yan dyan sa loob. Huwag niyong kalimutan balik kasi yun yung nag-aano sa kanya para hindi pumasok yung tubig. Ayan, ganyan lang naman kadali. At ito, nailagay na natin yung pinakang LC niya. Maliit nga lang pala yung bolt niya na andyan sa pinakang taas na tornilyo. Kaya ang ginamit ko dyan yung vice grip lang. Kasi wala akong gamit na ganun kaliit. At ito na mga boss, malapit na. The moment of truth na kung naging successful ba tayo sa ginawa natin. Ayan mga boss, makikita naman natin napakalakas na ng ikot. Pinatay ko na lang yung audio niya kasi may kumakanta eh. Hindi rin natin marinig ng maayos. Makikita naman natin sa video napakalakas na. At okay na mga boss. Ibabalik na natin dun sa motor para matesting na. Balik lang natin yung pinakang bahay niya. Yung mga tornilyo. Ayan mga boss, hindi ko na nga pala sinama yung radiator niya, yung pinakang kinakabitan. Kasi makukuha naman natin yan kahit hindi natin baklasin yung radiator pan. Kasi may laman pa yung mga hose niya na coolant. Kung pati yung radiator ay aalisin natin, matatapon yung coolant. Eh wala kasi akong pang refill yung mga time na yan. Ayan mga boss, sa part na yan eh, tinutulungan na ako ng aking airpot sa pagbabalik nung pan niya. Siya na yung nagtuturnili dyan, ako yung nasa kabila. At dito naman mga boss, sa kabila, binalik ko na yung socket. Bali, may wire yan na nakalawit. Kasi kanina nagrekta ako. Akala ko kasi dun sa socket ang problema. Yun pala, dun talaga sa pinakang loob ng radiator fan niya. Ayan
Ayun na mga boss, okay na. Balik na ulit sa dating lakas ng ikot. Bali, bago ko pala to i-post o i-edit, inobserbahan ko muna yung motor kung may lalabas ba na temperature check dun sa panel niya. Sa 2 araw kong pag-check, okay naman. Hindi na bumalik yung overheat indicator niya. At yan mga boss, hanggang dito na lang. Sana may natutunan din kayo sa video. Don't forget to subscribe. Salamat. Ano yung papa? Wala pa naman si tatay.